Hello and good day, especially to Brother Larry and Brother R.A. Fuentes and to all of us who are watching. So, gusto kong ipinpoint yung isang video ni Brother Larry na may kinalaman sa issue ng King James Version. Well, ito po ay address po sa mga Christians na tumatayo sa KJV only na pananaw. Mahalaga po talaga na seryosohin natin ang Biblia at hindi natin ito titingnan na parang ordinary book. Ngunit habang ating pinahalagahan ng Bible kasi, kailangan maging maingat tayo sa ating mga paniniwala kung ito ba'y naaayon nga sa sinasabi ng Biblia o baka naman tradisyon na lamang ito ng mga tao. So let's discuss this one. To those who are watching, mayroong video si Brother Larry sa YouTube at maging sa Facebook kung tungkol sa issue about King James Version. Ngayon daw ang katangi-tangi raw na inspired translation daw ng Bible. So, ang question dito, saan sinabi ng Diyos na hindi inspired ang translation? Okay, Brother Larry. Dapat ang may pinpoint mo ay ang tamang tanong na saan sinabi ng Diyos na inspired ang isang partikular na translation katulad ng King James Version. You see, ang burden of proof ay nasa nagsasabing inspired daw ang translation, hindi sa nagsasabing ito ay inspired. To clarify, totoo naman sinabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 that all scripture is God-breathed o theopneustos, kumbaga sa Griego. Well, ang tinutukoy dyan, yung mga original writings, hindi po mga translation. Wala po tayong kahit isang passage na nagsasabing inspired translation ng Bible ang KJV sa parehong paraan ng mga original books ng Bible. Sa punto de vista naman ni Brother Larry, sabi, ang inspired ay mensahe, hindi ang language. Okay, tama naman sa isang bahagi na ang mensahe ang inspired, hindi ang particular na language. Kaya nga pwedeng isalin sa maraming wikang Bible. At syempre, nananatili ang katotohanan. Kaso yan po ang argument against KJV onlyism. Kasi kung ang mahalaga ay ang mensahe nito at hindi yung language, bakit natin sasabihin KJV lang o King James Version lang inspired at dapat gamitin? Hindi ba salungat ito sa sinasabi ninyong prinsipyo? Think about this for a moment. Hindi po British ang Diyos. Ang KJV ay English, obvious naman. Paano naman po yung mga Tagalog-speaking people, Chinese, Japanese, Spanish, or Arabic? At kung KJV lang pala yung inspired, ibig bang sabihin kailangan matutunan ng lahat ng tao ang lumang Ingles? That's not even justified, so to speak. Hindi po yung makatwiran at lalong hindi ito makikita sa Bible mismo. Isa pa sa claim nito, lahat ng scripture ay inspired kasama raw ang translation. Clarification 101. It's true that the scripture was inspired, pero muli, original scripture ang tinutukoy dyan, hindi yung translation. Kaya nananatili pa rin yung question natin. Ang KJV ba ay scripture o translation ng scripture? Well, I read this translation even in my elementary and high school days. Talagang maganda naman din yung KJV, no? Ang KJV, faithful translation ng Biblia o ng kasulatan. Ngunit hindi ito ang mismong kasulatan sa original sense nito. Ang Diyos ang nagbigay ng inspiration sa mga prophets and apostles, pero hindi po sa mga translators ng 1611. Medyo red flag yung isa sa mga sinabi ni Brother R.A. Fuentes. Okay, shoutout pala sa'yo, Brother Fuentes, no? Pero ito yung ironic, no? Na imbes na sagutin yung question ko sa kanya about this issue, anong sabi ni Brother Fuentes, no? Kawawa kayo, wala kayong tunay na salita ng Diyos. With all my due respect, Brother R.A. Fuentes, ito pong sinabi nyo ay isang insulto. Ad hominem yan. Hindi yan argument. At tinawag nyo pa ang mga Christians na hindi KJV only na mga accomplices
ng dyablo. Pero ang question dito, may sinabi ba ang Diyos na kapag hindi KJV ang gamit mo, wala ka ng Word of God? Kapag ka sinabing, meron bang utos si Lord na pag hindi ka gumamit ng King James Version, kahit yung concept lang, pag hindi ka gumamit ng King James Version as inspired translation ng Bible, ibig bang sabihin wala na yung kaligtasan ng taong yun? Aba, wala pong ganoong passage. Assertion ang ginawa mo po, hindi po proof. And second, FYI, sa Book of Acts, si Apostle Paul, nag-quote po mula sa Septuagint. Isang Greek translation ng Old Testament, hindi po mula sa Hebrew. Paano yun? Hindi na ba inspired ang Septuagint? Abay, ginamit din ito ng mga New Testament writers, mind you. Sabi pa sa argument ni Brother Larry, kumbaga, preserve is equals to inspired. Meron po tayong importanteng distinction dito. Hindi po katulad ng inspiration ang preservation. Ang inspirasyon o inspiration ay once in history event, which is God breathed out His words to the authors. Iba naman ang preservation. Ang preservation ay gawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kasaysayan, sa pamamagitan ng mga faithful copyists, scribes, and translators. Pero, you see guys, being preserved does not mean re-inspired. Ang preservation ay para maipasa ang message. Hindi para ang bawat translation ay maging inspired ulit. Saan niyo nakuha yon? Hindi lahat ng preserved copies ay perfect, ngunit ang kabuuan ng mensahe ay napanatili. Siyempre, ang ating kapatid sa Panginoon na nag-aaral sa issue ng textual criticism ng Bible, about the reliability of the Bible, si Brother Jonathan ba? Meron siyang mga questions kasi sa kanila, right? Lalo na sa video ni Brother Larry. Ipinpoint ko lamang doon bilang short answer natin, no? First, meron ba tayong salita ng Diyos? Yes, yes po. Ito po'y matatagpuan sa maraming faithful translations ng Bible, so hindi kailangan KJV lang. Lahat ba ng translation ay perfecto? Hindi. Kaya nga, kailangan ng comparison at studies ng original Hebrew and Greek if possible. Well, kailangan ba natin ng original languages? Yes din. Lalo na sa malalalim na theological studies. Dahil hindi lahat ng nuances ay naipapasa sa translation. Kaya nga meron po tayong mga pastor, mga guro na nag-aaral ng Hebrew and Greek. Ngayon, mayroon bang inspired translation? Well, wala sa parehong paraan ng original autographs. Faithful? Yes. Inspired like the originals? Hindi. Ano naman ang strength at weakness ng KJV? Kung strength, faithful ito sa text base. Pero ang weakness, archaic language and not based on the most complete manuscripts. Lalo na po ngayon na meron po tayong Dead Sea Scrolls and other more ancient manuscripts than the manuscripts na ginamit noon sa pagsasalin ng KJV. Well, is God's word locked to one language? Well, then, absolutely not. God's truth transcends language. And one more thing, do differences in translation challenge faith? Well, hindi rin. Actually, napapalalim nito yung pagkaunawa natin. Differences are mostly minor and do not affect core doctrine. At ano naman ang role ng Hebrew and Greek? Ito po ay essential o mahalaga sa mga guro at mga scholar lalo sa field na yan. Nakatutulong po ito for deeper study. Take note guys, not required for salvation but important for accuracy. So mga kapatid, ang King James Version ay isang napakagandang translation. And still, there is a time na binabasa ko nga yan. Pero hindi ito ang nag-iisang salita ng Diyos. Guys, huwag nating ipilit ang tradisyon ng tao bilang utos ng Diyos. Mas mahalaga ang mensahe ng Biblia, hindi kung anong translation ang ginamit. And guys, ang Diyos ay tapat. Preserve niya ang kanyang mga salita sa maraming wika. Sabi nga ni Apostle Paul, whatever was written in earlier times was written for our instruction. Hindi sinabi kung Greek man yan, Hebrew, Tagalog, o English yan. The most important thing that we must have to find out is this. Totoo at tapat ang pagsasalin. So guys, instead of
of presenting that kind of comment like what they said na kasi ganito, kasi ganyan, hindi inspired yung kuhan dahil no. Kasi take note my friends, walang turo ang Lord na merong kaisa-isang inspired translation. Walang ganon. Salvation is by God's grace through faith in Christ alone. And I will ask those people na tumatayod dyan sa KJV onlyism. And this question will be for Brother Larry and Brother R.A. Fuentes. Kung halimbawang ang isang Christian ay hindi gumamit exclusively ng King James Version, ibig bang sabihin, wala na po ang kanyang kaligtasan? I hope you will answer that.